Hindi na po ba ako? Yes. Ah, mag-share screen lang po ako. Okay. Hi, Jen. And si M. Ang tatahimik nyo. So, yung i-discuss ko po ngayon is how to process new application with payment of fund withdrawal. So, bali po, apply po tayo ng new app, regular lang din naman po. Kaya lang po, hindi po natin siya i-pay with cash or ng cheque. Ang gagamitin po natin is fund withdrawal form. So, ano nga po ba yung mga kailangan po natin? Requirements needed po, syempre po yung application form ni client, proposal po, client ID, tsaka po yung fund withdrawal form. So yung hindi ko na po siguro papakita yung application form kasi po parehas lang naman po siya, wala namang pinagkaiba. Pipil upan lang din po natin yan. So ang i-discuss ko na lang po is paano po natin pipil upan yung fund withdrawal. Ganun lang din naman po kadalasan. Same lang din po pagka po nag-fund withdrawal tayo. Ang pinagkaiba lang po is yung medyo sa bandang baba. So, umpisahan po natin dito sa umpisa, policy owner. Lahat po ng may highlighted, yan po yung kailangan pong may info or meron pong details ni client. Policy owner, policy number, SAN ID, NA po pag wala po tayong isasagot, citizenship, ID po, importante, yung permanent address, home phone, per phone, email, tsaka po sa ilalim po kadalasan naman po NA. Kung sa policy number po pala, i-clarify ko na lang din po. Yung ilalagay po nating policy number dyan, kung saan po tayo kukuha ng fund withdrawal. Kasi po dito po sa number 2, sa request details po, ilalagay po natin dito yung PHP, kung magkano po yung i-withdraw or magkano po yung magiging payment doon po sa application ni client. Ang halimbawa po dito is 10,020 pesos. So, kailangan po ilagay din po natin yung number dito po sa gilid. Bali po letter and number. Tapos dito naman po sa instruction, pag fund withdrawal po, kadalasan po kasi wala naman. So ngayon po, gagamitin po kasi natin si fund withdrawal as a payment. So ilalagay lang po natin as a note na this fund withdrawal is the proof of payment for application number, yung SR po. Lalagay po natin doon. Minsan po kasi na uuna po yung policy number ni client. Pwede rin po natin ilagay dito yun para kung meron na pong policy number. Kaya po sinabi ko po kanina na yan, dito po sa taas, magkaiba po dito sa pinaka-remarks niya. Okay po, number 3. Number 3 po, the usual lang po ulit, signature po ni owner, kung kailan po nag-sign, signature po ni advisor, kung saan po nag-sign sa advisor, tsaka po si client, chairman NDO. Kailangan po mag-sign ng date po ulit. Yung same date po, kailangan po, yun din po yung date po dun sa ating application form. Okay. Sa number 6 naman po, kadalasan po dito, pag fund withdrawal, meron po tayong chine-check. At it's either check po or telegraphic transfer. Pero po pag gagamitin po natin siya as a fund withdrawal, as a payment ni client, wala po tayong ilalagay. Kasi po, ang ilalagay po natin isa mismo remarks na lang. Okay. Then sa 7 po, pinakalas po natin, kailangan po meron din pong signature si client ulit. Ilalagay lang po natin is life insurance. So, yun lang po ang kailangan natin. May tanong pa po ba or any additional po na medyo may question po tayo para po masagot po? So, kasama to ng application form. And sa Opo. application form, Rem, meron kang picture ng advisor's report sa natin ilalagay yung funds coming from. Di ba meron yun? Opo. Basta meron sa Kaya, application form na, ilalagay natin na kung ano yung policy number na kukuha na ng pera, ng opo. withdraw no, ng pera. Yon. And then, i-add ko na lang din po pala,
Bali po, meron po kasi tayong two process kung paano po tayo makakapagpasa. Pwede pong hard copy kay Ma'am Jaya sa taas po, sa CSC. Kung meron din po kayong question kay Ma'am Jaya through email, nilagay ko na lang din po dyan. Bali po, pag soft copy naman po, kay Phil Client Service Center, and then yung sisilang po natin sa underwriter, kung meron na pong policy number, CUM po, tsaka po yung client email address. Kasi kailangan po ng proof po ni client na siya po yung nagre-request ng ating fund withdrawal. Tapos ito po yung attestation. Greetings to all of you. Na po ni advisor, certify the truthfulness of documents attached to this email and please consider my email as I evaluate the physical signature of the documents. And thank you and have a nice day ahead. Tapos po dito na lang po, nilagay ko na lang din po yung proof po. Once po kasi na process na po yung fund withdrawal ni client, automatic na po siya matatransfer po dun sa ating application, new application po na i-apply po natin sa kanya. Yun lang po. Any question po? May tanong? Ayan. Thank you, Rem. Thank you po. So, anong magandang spill? O may nakita ka, yung kaibigan mo, ay, inano mo, pinrospect mo. Tapos sabi sa'yo, ay, meron na akong Sun Life. Ang tagal na nga eh. O, di chinek mo. Siyempre, di ba, ganyan ang ating ninja moves. I-check sa CSC, magkano na ang fund value nito? Anong magandang spill dyan para mapakuha mo siya ulit? Kung nakita mong wala naman siya, o may nakita kang 300,000 na fund value. Tapos nakita mo, parang si BM Vanessa, wala pala siyang health insurance, wala siyang CIB. So, paano mo gagamitin yun? Siyempre, nasa isip mo, may 300,000 to, nandun lang, natutulog sa kanyang policy. Ano mo sasabihin kay client? Sino na ang nakapag-process ng ganito? Fund withdrawal para sa new application. Meron ba? Walang gusto magsalita. Another example, nakita mo, FlexiLink. Palaging topic yan, FlexiLink. Meron siyang FlexiLink na 10 years old na. Tapos nung ni-review mo, nagalit. Bakit ang liit ng fund value ko? 300,000 lang. Nakahulog na ako ng 500,000. Anong magandang gawin dito? Hindi mo po pwedeng ipa-surrender yon kasi magkakakaso ka. Diba? Pag kumuha siya kaagad sa'yo, sinabi mo, ay ma, maganda tong Prime. Sige po, isurrender natin yung FlexiLink, kuha po kayo ng Prime. Hindi pwede yon. Magkakaroon ka ng case, clause 6C. Ibig sabihin, bakit hindi mo siya pinilit na i-retain yung policy niya and instead, binigyan mo siya ng bago. So, that's against our Sun Life ethics. So, ang pwede mong gawin doon, ganyan. Kuha siya sa fund value ng FlexiLink, bigyan mo siya ng Prime, pero wag mong ipalapse yung FlexiLink kasi additional insurance coverage pa rin yun sa kanya. Diba? Pero ang tanong ko, spill. Ikaw, mag-spill ka nga. Ako si client. Meron akong 300,000. Wala man akong, kaisa-isa lang ang insurance ko, Sun Life. Wala man akong health insurance, wala akong rider na CIB, HIB, ganyan. Paano mo ako i-encourage na gamitin natin yung 300 ko at kumuha ako ng ibang policy? Hello, Miss Client. Na ano ko na Yes, po. Miss Advisor. Na-review ko